Sa loob lamang ng ilang oras, biglang nagbago ang sitwasyon sa Iran. Lumitaw ang mga senyales na nahihirapan na ang pamahalaan na kontrolin ng nangyayari. Kasabay nito nagsimulang lumitaw ang matinding alitan sa loob mismo ng pamunuan ng bansa. Noong March 7, 2026, lumabas sa state television ng Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian upang magsalita sa buong bansa. Live na ipinalabas ang kanyang mensahe. I should apologize to the neighboring countries that were attacked by Iran on my own behalf. Sa talumpati na yon, gumawa siya ng isang pahayag na agad naging malaking issue. Humingi siya ng paumanhin sa mga kalapit na bansa na naapektuhan ng mga pag-atake ng Iran. Sinabi ni Masoud Pezeshkian na humihingi siya ng paumanhin sa mga karatig na bansa na naapektuhan ng mga pag-atake ng Iran. Inaasahan na ang pahayag na ito ay makakatulong upang pababain ng tensyon sa paligid ng Iran. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Sa loob mismo ng Iran, nagdulot ito ng matinding galit. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Para sa maraming matitigas na leader sa pamahalaan, ang paghingi ng paumanhin ay hindi diplomasya. Para sa kanila, ito ay tanda ng kahinaan. Sa loob lamang ng ilang oras matapos ang broadcast, nagsimula ang matinding pagbatikos laban sa Pangulo. May mga politiko na nagsabi na pinahiya ni Pezeshkian ang Iran sa harap ng buong mundo. Para sa kanila, ang paghingi ng paumanhin ay parang pag-amin na natalo ang bansa. Hindi lamang mga politiko ang kumilos. Ang Judiciary Chief na si Gholam Hossein Mohseni AJ ay naglabas din ng pahayag. Sa halip na suportahan ng Pangulo, sinabi niya na magpapatuloy ang mga pag-atake at hindi titigil ang operasyon. Dahil dito, naging malinaw na may malaking hindi pagkakasundo sa loob ng pamahalaan. Habang sinisikap ng Pangulo na pababain ng tensyon, ang ibang bahagi ng pamahalaan at militar ay tila hindi sumusunod sa kanya. At halos agad ding nakita ang epekto nito. Ilang oras matapos ang pahayag ni Pezeshkian, may mga ulat na nagpapatuloy pa rin ang mga pag-atake ng Iran laban sa mga target sa Dubai, Bahrain at Saudi Arabia, lalo na sa mga pasilidad ng langis. Para sa maraming mamamayan ng Iran, ito ang sandali kung kailan malinaw na nakita ang problema sa loob ng kanilang pamahalaan. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na sinasabi ng mga lider ng Iran na nagkakaisa ang bansa laban sa mga kaaway mula sa labas. Ngunit ngayon nakikita ng mga tao na ang mismong mga lider ng bansa ay nag-aakusahan ng kahinaan at pagtataksil sa isa't isa. Hindi kinaya ni Pezeshkian ang lumalakas na presyon mula sa mga hardliners at sa ilang bahagi ng militar. Ilang oras matapos ang kanyang unang pahayag, napilitan siyang bawiin ang kanyang sinabi. Sa bagong pahayag, sinabi niya na hindi umano inatake ng Iran ang mga kaibigang bansa at wala silang planong sumuko. Sinabi ni Pezeshkian na hindi nila inatake ang mga friendly countries at hindi sila susuko. Lalaban sila hanggang sa huli. Ngunit sa puntong iyon, huli na ang lahat. Ang unang pahayag ng paghingi ng paumanhin ay kumalat na sa buong mundo. Maraming tao ang nakakita nito bilang senyales na may malaking problema sa loob ng pamahalaan ng Iran. At ang unang taong agad na gumamit ng pagkakataong iyon ay nasa Washington. Sa kanyang social media account, naglabas ng pahayag si Donald Trump na mabilis ding kumalat sa internet. Sinabi ni Trump na bugbog na ang Iran. Ayon sa kanya, humingi na ito ng paumanhin sa mga kapitbahay nito sa Middle East at nangakong hindi na muling magpapaputok laban sa kanila dahil sa walang tigil na pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Dagdag pa niya na hindi nabuli ang Iran sa Middle East at isa na lamang itong talunan na mananatiling ganoon sa loob ng maraming taon. Para sa maraming analyst, mahalaga ang pahayag na ito. Direkta nitong tinawag na pagsuko ang hakbang ng Pangulo ng Iran. Hindi gumamit si Trump ng maingat na salita. Sa halip, gumamit siya ng mga pahayag na direktang tumatama sa pride ng pamahalaan ng Iran. Dahil dito, lalo pang nagalit ang mga hardliners sa loob ng bansa. Sinagot ni Pezeshkian ang panawagan ni Trump para sa unconditional surrender. Sinabi niya na ang paniwala na susuko ang Iran ay isang pantasya na dadalhin ng kanilang mga kaaway hanggang sa kanilang libingan. Habang lumalala ang tensyon sa politika, mabilis ding gumagalaw ang militar ng Estados Unidos. Kasabay ng mga pahayag sa politika, nagpadala ang Amerika ng malaking puwersa sa dagat papunta sa paligid ng Iran. Ayon sa ulat ng Fox News, naghahanda ang Estados Unidos na magpadala ng ikatlong aircraft carrier sa lugar. Ang USS George H.W. Bush ay handa na para sa operasyon.
Samantala, ang USS Gerald R. Ford ay nasa Eastern Mediterranean. Ang USS Abraham Lincoln naman ay nasa Arabian Sea. Ipinapakita ng mga galaw na ito na hindi lamang salita ang tugon ng Washington. Pinapalakas din nila ang kanilang presensya sa dagat habang lumalala ang krisis. Upang maintindihan kung bakit biglang nagbago ang sitwasyon sa Iran, kailangang balikan ang sinabi ni Pezeshkian sa kanyang talumpati. Hindi basta lalabas sa telebisyon ng isang pangulo upang humingi ng paumanhin kung walang matinding dahilan. Sa likod ng hakbang na iyon ay malinaw na may malaking pressure sa loob ng bansa. Sinabi ni Pezeshkian na maraming commander at leader ng Iran ang namatay matapos ang isang matinding pag-atake. Ayon sa kanya, dahil sa brutal na pag-atake ay maraming commander at leader ang mga nasawi. Dahil dito kumilos ang kanilang armed forces sa sarili nilang desisyon sa panahon na wala ng mga commander. Para sa isang ordinaryong mamamayan ng Iran, mabigat ang kahulugan ng pahayag na yon. Ibig sabihin, may mga missile na pinapaputok ng walang malinaw na utos mula sa itaas. Sa halip na magbigay ng kapanatagan, ipinapakita nito na nawawalan ng kontrol ang pamahalaan sa sitwasyon. Para sa maraming analyst, ang pahayag na ito ay parang pag-amin na nasa matinding krisis ang sistema ng pamahalaan ng Iran. Ang layunin ni Masoud Pezeshkian sa kanyang talumpati ay malinaw. Sinubukan niyang pakalmahin ang mga bansa sa paligid ng Iran. Sa mga oras na yon, dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Iran, nagalit na ang maraming bansa sa Gulf. May mga ulat na tinamaan ng ilang airport, hotel at iba pang mahalagang pasilidad. Ang ilan sa mga lugar na yon ay hindi naman direktang kasali sa digmaan. Nakita ni Pezeshkian na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, maaaring humarap ang Iran sa mas malaking problema sa ekonomiya at sa militar. Kaya sinubukan niyang ihinto ang mga pag-atake. Sinabi niya na nagpasya ang pansamantalang council ng pamahalaan na itigil ang mga pag-atake sa mga kalapit na bansa. Personal din siyang humingi ng paumanhin para sa mga nangyari. Ngunit ang hakbang na ito ang lalo pang nagpaalit sa mga hardliners sa loob ng pamahalaan. Si Muhammad Manan Raey, isang miyembro ng parliament na kumakatawan sa lungsod ng Qom, ay agad na kumontra sa Pangulo. Sinabi niya na sa halip na humingi ng paumanhin, dapat ay umatake ang hukbo ng Iran sa mga base ng kanilang mga kaaway. Mas matindi pa ang sinabi ni Ebrahim Azizi, chairman ng Parliament's National Security and Foreign Policy Committee. Ayon sa kanya, walang red line ng pamahalaan pagdating sa pagtatanggol ng pambansang interes. Sa madaling salita, para sa kanya ay hindi mahalaga ang sinabi ng Pangulo. Para sa mga hardliners, magpapatuloy pa rin ang mga pag-atake. Hindi lamang mga politiko ang nagsalita laban kay Pezeshkian. Ang dating culture minister na si Ezatollah Zarghami at ang conservative media activist na si May Samnili ay nagsabi rin na ang anumang uri ng tigil putukan ay maaring ituring na pagtataksil sa bansa. Dito lalo pang lumala ang sitwasyon. Dahil matapos sabihin ng Pangulo na titigil na ang mga pag-atake, may mga ulat na nagpapatuloy pa rin ang mga operasyon ng militar ng Iran. Sa puntong iyon, naging malinaw na hindi na nagkakaisa ang pamahalaan at militar ng bansa. Ang Iran na matagal nang ipinapakita ang sarili bilang isang matatag at nagkakaisang bansa ay biglang nagmukhang hati-hati ang pamunuan sa gitna ng krisis. Pagkatapos ng pahayag ni Pezeshkian, mabilis na nagbago ang sitwasyon sa loob ng Iran. Para sa maraming observer, ang sandaling iyon ang tila naging huling sandali ng civilian politics sa bansa. Sa loob lamang ng ilang oras matapos ang kanyang talumpati, tila ang Revolutionary Guards o IRGC na ang nagsimulang kumilos ng hiwalay sa pamahalaan. At halos agad ding sumunod ang mga bagong pag-atake. Ilang oras matapos ang pahayag ng Pangulo, nagkaroon ng malalakas na pagsabog sa Dubai International Airport, isa sa pinakamalalaking airport sa mundo. Isang drone ang bumagsak sa runway ng paliparan. Dahil dito napilitang ihinto ang lahat ng flight operations. Pati ang Emirates Airlines ay pansamantalang nagpatigil ng mga biyahe. Ngunit hindi lang iyon ang nangyari sa parehong araw. Inihayag ng United Arab Emirates na nakadetect sila ng 16 ballistic missiles at 121 drones na papalapit sa kanilang teritoryo. Sa Saudi Arabia nakapagpabagsak ang kanilang depensa ng ilang UAV. Pinapapunta sa Shaiba Oil Field. May isa ring missile na pinaputok patungo sa Prince Sultan Air Base, isang base na ginagamit ng mga puwersa ng Estados Unidos. Sa Bahrain tumunog ang mga sirena ng babala. Samantala sinabi ng Jordan na nakakita sila ng 119 missiles at drones na papunta sa kanilang airspace. Para sa maraming analyst, malinaw ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito.
Ipinapakita nito na ang IRGC ay kumikilos na parang hiwalay sa pamahalaan. Parang ipinapakita nila na hindi nila susundin ang diplomatic approach ng Pangulo. Sa madaling salita, tila sinasabi nila na magpapatuloy ang mga pag-atake kahit ano pa ang sabihin ng civilian government. Sa ganitong sitwasyon, nagkaroon ng ibang kahulugan ang unang pahayag ni Pezeshkian. Dahil sa mga pag-atake ng Iran laban sa mga bansa sa Gulf, nagkaroon na ng dahilan ng mga bansang iyon upang gumanti. At yun nga ang nangyari. Noong March 8, ang United Arab Emirates ang naging unang bansa sa Gulf na naglunsad ng direktang military response laban sa Iran. Ayon sa ulat ng I24 News, nagpadala ang UAE Air Force ng mga fighter jet upang tamaan ang ilang target sa loob ng Iran. Ang mga tinamaan ay mga water purification facilities at storage areas na konektado sa infrastruktura ng bansa. Tinawag ng UAE ang operasyong ito bilang mirror attack. Ito ay tugon sa naunang pag-atake ng Iran sa mga water facilities sa Kuwait at UAE noong March 7. Habang nangyayari ang lahat ng ito, lalo pang naging magulo ang sitwasyon sa loob ng Iran. May isang pahayag mula kay General Abul Fazel Shekarchi, tagapagsalita ng hukbo ng Iran, na nagsabing hindi umano umaatake ang Iran sa mga bansang hindi sumasalakay sa kanila. Ngunit ang pahayag na iyon ay kabaligtaran ng nangyayari sa mga pag-atake laban sa mga bansa sa Gulf. Para sa maraming observer, hindi ito simpleng problema sa komunikasyon. Ito ay tanda ng malalim na paghahati sa loob ng pamahalaan at militar. Sa loob ng maraming taon, ang Revolutionary Guards ay nagkaroon ng sariling impluensya sa loob ng Iran. May sarili silang budget, sariling network at malaking impluensya sa politika. Sa madaling salita, parang may hiwalay na sistema ng kapangyarihan sa loob mismo ng bansa. Ngayon na wala na ang dating pinakamataas na leader, tila ang bawat grupo sa loob ng sistema ay gumagalaw ayon sa sarili nitong desisyon. Habang lumalala ang sitwasyon sa paligid ng Iran, nagiging mas magulo rin ang sitwasyon sa loob ng bansa. May mga ulat na ang ilang bahagi ng militar ay nagsimulang gumamit ng mga civilian building, universidad at mga bahay bilang pansamantalang base. Ang ibang commanders naman ay lumipat sa underground facilities matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Estados Unidos. Samantala may mga sundalo na umano'y umalis sa kanilang mga barracks dahil wala na silang malinaw na utos mula sa itaas. Sa ilang bahagi ng bansa, lumalabas na ang mga unit ng militar ay gumagalaw ng walang malinaw na direksyon. Para sa ilang sundalo, ang sitwasyon ngayon ay isang ganap na kaguluhan. Walang malinaw na utos, walang tiyak na leader at hindi rin malinaw kung ano ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng lumalalang krisis sa Iran, may mga ulat na nagsasabing pati ang mga ordinaryong sundalo ay nagsisimula ng mawalan ng direksyon. May isang sundalo na nagsabi na ilang gabi na siyang natutulog sa labas ng barracks dahil hindi na malinaw kung saan sila dapat pumunta o kung sino ang nagbibigay ng utos. Ipinapakita ng mga pahayag na ito na may seryosong problema sa loob ng militar ng Iran. Kapag ang mga sundalo ay hindi na nakakakuha ng malinaw na utos, unti-unting nawawala ang disiplina sa loob ng militar. Sa halip na manatili sa kanilang mga base, ang ilan ay naghahanap ng ibang lugar na sa tingin nila ay mas ligtas. Para sa maraming analyst, ang ganitong sitwasyon ay senyales na nagsisimula ng gumuho ang sistema mula sa loob. May isa pang miyembro ng Iranian Armed Forces na nagsalita noong March 6. Sinabi niya na hindi na siya natatakot magsabi ng totoo tungkol sa sitwasyon. Sinabi rin niya na siya ay sundalo ng mga tao at kung dumating ang oras ay maninindigan siya kasama ng mga mamamayan. Kung kinakailangan ay ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanila. Ang ganitong mga salita mula sa loob mismo ng militar ay nagpapakita kung gaano kalalim ang krisis. Sa ilang ulat sinasabing may mga commanders na biglang nawala habang ang ibang barracks ay halos walang laman. May mga sundalo na natutulog na lamang sa mga kalsada o sa labas ng kanilang mga base dahil wala silang malinaw na utos kung saan sila dapat pumunta. Ang chain of command sa loob ng militar na may humigit kumulang 1 million soldiers ay tila unti-unting nababasag. Mas lalo pang naging malinaw ang problema nang magsimula ang matinding pag-atake ng United States at Israel noong February 28. Sa loob lamang ng ilang araw matapos ang mga pag-atake, maraming bahagi ng istruktura ng militar ng Iran ang nagbago. May mga ulat na 200,000 sundalo ang nasa loob ng mga underground facilities, habang ang mga natitirang unit sa ibabaw ay nagkalat sa iba't ibang lugar. Ang ilang commanders ay napatay sa mga pag-atake, habang ang iba ay hindi na matagpuan.
Kasabay nito may mga boses mula sa loob ng militar na nagsasabing mas nais nilang sumuporta sa mga mamamayan kaysa manatili sa isang sistemang hindi na nila naintindihan. Nagsimula ang prosesong ito matapos ang pagkamatay ng isang mahalagang leader ng rehimen. Pagkatapos nito, nagkaroon ng serye ng mga pag-atake na tinatawag ng ilang analyst na decapitation strikes. Ito ay mga pag-atake na direktang tumatarget sa pinakamataas na leader ng militar. Sa loob ng 72 hours mula March 1 hanggang March 3, maraming matataas na opisyal ng Iran ang nasawi. Kabilang sa mga ulat na pangalan ang Defense Minister Aziz Nasirzadeh, IRGC Commander Mohammad Pakpor, Chief of Staff Abdul Rahim Mousavi at Strategist Ali Shamkhani. Sa kabuuan, higit sa 50 high-ranking generals at military strategists ang sinasabing napatay sa mga pag-atake. Noong March 4, kinumpirma rin ng Israel Defense Forces na hindi bababa sa 40 senior commanders ang napatay sa mga operasyon. Dahil dito naputol ang chain of command sa loob ng militar ng Iran. Ang mga intelligence at operations units ng IRGC ay nagkawatak-watak habang ang pamahalaan ay naharap sa krisis kung sino ang susunod na mamumuno. Kapag nawawala ang central leadership ng isang militar, mabilis itong nagkakaroon ng domino effect. Ang daan-daang libong sundalo na naghihintay ng utos ay biglang nawawalan ng direksyon. Kapag nangyari ito, nagbabago ang papel ng isang militar. Hindi na ito nagiging organisadong security force. Sa halip, nagiging isang malaking grupo ng armadong tao na hindi na sigurado kung ano pa ang layunin ng kanilang laban. Ang mga ulat mula sa Iran noong March 5 at March 6 ay nagpapakita kung gaano kalaki ang pagkasira ng sistema. Unti-unting nawawala ang koordinasyon sa militar habang ang mga sundalo at opisyal ay sinusubukang alamin kung sino pa ang tunay na may kontrol sa bansa. Sa mga ulat na lumabas mula sa Iran International, may ilang sundalo ng Iran ang nagsabi na matapos mapatay si Ali Khamenei at 12-dosenang matataas na commander, nagkaroon ng matinding kaguluhan sa loob ng militar. Ayon sa kanilang testimonya, may mga opisyal na iniwan ang kanilang mga barracks. Dahil dito, naiwan ang mga ordinaryong sundalo na magbantay habang patuloy ang mga pambobomba sa kanilang paligid. Sa puntong ito, mahalagang balikan ang isang pahayag ni Donald Trump sa mga unang oras ng digmaan. Sa simula pa lamang ng labanan, nanawagan si Trump sa militar ng Iran. Sinabi niya na may pagkakataon ang mga sundalo at opisyal na sumuko upang maiwasan ang mas malaking pinsala. Ngunit ayon sa mga ulat, ibang direksyon ang pinili ng ilang Iranian generals. Sa halip na umatras o sumuko, may mga indikasyon na gumamit sila ng isang taktika na mas mapanganib para sa mga sibilyan. Isang video na kumalat online ang nagpakita ng mga miyembro ng Armed Forces ng Iran na nakapuwesto sa isang civilian sports center sa lungsod ng Qazvin. Natukoy ng mga analyst ang lokasyon bilang Martyr Babai Sports Complex. Dahil dito, lumitaw ang mga tanong kung bakit ginagamit ng militar ang mga civilian areas bilang base habang may digmaan. Ayon sa ulat ng Iran Wire, isang dating opisyal ng gobyerno na nagsilbi sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa loob ng 8 years noong panahon ng Iran-Iraq War, ang nagsabi na habang tumitindi ang mga pag-atake sa military facilities, nagsimula umanong gamitin ng mga opisyal ang mga gusali ng Islamic Azad University at iba pang paaralan bilang pansamantalang tirahan ng mga sundalo. Para sa maraming observer, malinaw itong senyales ng desperasyon. Kapag ang militar ay napipilitang gumamit ng mga paaralan, universidad at iba pang gusaling sibilyan bilang base, ipinapakita nito na nahihirapan na silang protektahan ng sarili nilang mga pasilidad. Sa mata ng maraming analyst, ang matagal nang ipinapakitang imahe ng isang matatag at disiplinadong militar ay nagsisimula ng mabasag. Kung ang utak ng isang militar ay ang mga commander nito, maraming nagsasabing tila na wala na ang utak ng sistemang iyon. At kapag nawala ang liderato, ang natitirang bahagi ng militar ay parang katawan na pilit na gumagalaw, ngunit hirap na hirap. Habang lumalala ang kaguluhan sa loob ng militar ng Iran, may isa pang pangyayari noong gabi ng March 6 na lalo pang nagpalala sa sitwasyon. Noong gabing iyon, nagsagawa ng malaking operasyon ng Israeli Air Force. Humigit kumulang 50 fighter jets ang lumahok sa isang malawak na pag-atake laban sa isa sa pinakamahalagang underground bunker ng pamahalaan ni Khamenei. Sa operasyong ito, ginamit ang higit sa 100 precision-guided munitions upang tamaan ang target. Ang bunker na iyon ay itinuturing na isa sa pinakaligtas na pasilidad ng pamahalaan at militar ng Iran. Ngunit matapos ang pag-atake, halos tuluyang nawasak ang lugar. Para sa maraming sundalo at opisyal ng Iran,
malaki ang epekto nito. Kapag ang mga lugar na itinuturing na pinakaligtas ay kaya ring sirain, natural na may papasok na tanong sa isip ng mga sundalo. Kung hindi naligtas ang mga bunker at base na yon, ano pa ang kanilang ipinagtatanggol? Ang pagbagsak ng istrukturang militar sa Iran ay hindi lamang problema ng bansa. Para sa maraming analyst, ito ay malaking pagbabago sa balanse ng lakas sa Middle East. Sa loob ng maraming taon bumuo ang Iran ng malawak na network ng mga kaalyadong grupo sa iba't ibang bansa. Madalas itong tawagin na Axis of Resistance. Kasama sa network na ito ang mga armadong grupo at organisasyon sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Ngunit nang mawala ang sentral na liderato at koordinasyon ng militar ng Iran, ang network na ito ay nawalan ng malinaw na direksyon. Ang unang lugar na nakaramdam ng epekto nito ay ang Lebanon. Sa loob ng maraming dekada, ang grupong Hezbollah ay umaasa sa Iran para sa logistics, pondo at payo sa militar. Maraming Iranian officers, lalo na mula sa Quds Force, ang tumutulong sa pagpaplano ng kanilang mga operasyon. Ngunit ayon sa ulat ng Axios noong March 5, may malaking pagbabago na nangyayari. Batay sa impormasyon mula sa dalawang senior Israeli defense officials at isa pang source na pamilyar sa sitwasyon, dose-dosenang opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang umalis sa Beirut sa loob lamang ng 48 hours. Simple ang dahilan. Natakot sila na sila ang susunod na target ng mga pag-atake. Ang krisis sa Iran ay hindi lamang nararamdaman sa loob ng bansa. Unti-unti rin nitong binabago ang balanse ng lakas sa buong Middle East. Ang ikalawang epekto ay malinaw na nakikita sa mga bansa sa Gulf. Sa loob ng maraming taon, ang mga grupong tulad ng Houthis sa Yemen at ilang milisya sa Iraq ay umaasa sa lakas ng militar ng Iran bilang proteksyon at panakot sa kanilang mga kalaban. Ngunit kapag ang isang militar ay nawalan ng leader, kapag ang mga sundalo ay napapatay sa mga pag-atake at ang mga opisyal ay nagtatago, nawawala ang tinatawag na deterrence. Ito ang takot na pumipigil sa ibang bansa na gumanti. Ngayon pinapanood ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at iba pang bansa kung paano ang dating itinuturing na malaking banta ay mabilis na humihina matapos ang sunod-sunod na airstrikes. Para sa mga bansang ito, malinaw ang signal. Ang Iran na matagal nilang kinatatakutan ay hindi na kasing lakas ng dati. Dahil dito mas nagiging handa ang ilang bansa sa rehiyon na gumawa ng mas matapang na hakbang laban sa impluwensya ng Tehran. Ang paglantad ng kahinaan ng militar ng Iran ay nagbukas ng isang power vacuum. Ito ay isang puwang sa impluwensya na maaring magbago sa sistema ng seguridad sa Middle East. Ngunit may isa pang mas seryosong epekto na nararamdaman sa loob mismo ng Iran. Ito ang ikatlong epekto ng krisis at direktang nararamdaman ito ng mga ordinaryong mamamayan. Sa loob ng mahigit 40 years, paulit-ulit na sinabi ng pamahalaan sa mga mamamayan na ligtas ang bansa. Ayon sa opisyal na mensahe ng Estado, hindi kayang lapitan ng kaaway ang Iran dahil pinoprotektahan sila ng Revolutionary Guards. Ngunit ang nakikita ngayon ng mga tao ay ibang-iba. Nakikita nila ang mga commander na nagtatago sa mga gym at sports complex. Nakikita rin nila ang mga sundalo na natutulog sa mga disyerto at sa mga kalsada dahil wala nang malinaw na utos. Para sa maraming mamamayan, ipinapakita nito na ang mga lider ng bansa ay hindi na lumalaban para protektahan ang kanilang mga tao. Sa halip tila pinoprotektahan nila ang sarili nilang posisyon. Dagdag pa rito kapag ginagamit ng militar ang mga gusaling sibilyan bilang base, inilalagay nila ang kanilang mga kababayan sa panganib ng mga pag-atake mula sa Estados Unidos at Israel. Nakikita ito ng publiko. Kapag nawala ang tiwala ng mga mamamayan, lalo pang lumalala ang krisis sa loob ng bansa. Sa kasalukuyang sitwasyon, sinasabi ng ilang analyst na ang sistema ng pamahalaan sa Iran ay halos hindi na gumagana. Kahit ang Pangulo ay tila wala ng tunay na kontrol sa mga nangyayari. Ang mga armadong grupo at bahagi ng militar na may hawak ng armas ang tila nagdidikta kung ano ang mangyayari sa bansa. Sa madaling salita, ang kapalaran ng Iran ngayon ay parang nakadepende sa kung sino ang may kontrol sa mga sandata. Dahil dito, lumilitaw ang isang mahalagang tanong. Sino ang magbabalik ng kaayusan sa ganitong kaguluhan? Para sa maraming observer, iisa lamang ang sagot, isang bagong leader. Ngunit dito lalo pang nagiging mahirap ang sitwasyon. Kapag ang isang bansa ay nawalan ng pinakamataas na leader, kailangan nitong mabilis na magtalaga ng kapalit upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng sistema. Sa Iran ngayon parang nagkaroon ng paralysis sa pamahalaan matapos ang pagkamatay ni Ayatollah Ali Khamenei. Wala nang pinakamataas na awtoridad na nagbibigay ng direksyon sa buong bansa.
May isang pansamantalang council kung saan kabilang si Masoud Pezeshkian, ngunit ayon sa mga ulat ay hati rin ng grupong ito. Habang walang malinaw na leader, ang iba't ibang bahagi ng militar ay kumikilos ayon sa sarili nilang desisyon. Samantala, nagpupulong ang Assembly of Experts sa lungsod ng Qom para sa isang espesyal na sesyon. Ang grupong ito na may 88 members ang may tungkulin na pumili ng bagong supreme leader ng Iran. Ngunit kahit makapagkasundo sila, hindi pa rin magiging madali ang pagpili. Ayon kay Ayatollah Muhammad Mirmiri, isang miyembro ng Assembly of Experts, may malaking hadlang na kailangang harapin. Isa sa mga hadlang na iyon ay ang malinaw na babala mula sa Israel. Naglabas ang Israel Defense Forces ng mensahe sa wikang Farsi na direktang nagbabala tungkol sa susunod na leader ng Iran. Sinabi nila na kung may bagong leader na lilitaw, hahanapin nila ito at aalisin sa pwesto. Sa madaling salita, ang Assembly of Experts ay hindi lamang pumipili ng susunod na pinuno ng Iran. Sa kasalukuyang sitwasyon parang pinipili rin nila kung sino ang susunod na magiging target.